Kamusta mga tropa? So ito, nakatsyempo tayo ng bakasyon ngayon and syempre, kailangan natin i-maintain ng service nating sasakyan bago bumalik sa trabaho ng sunod na linggo. Ito ang aking ipang papalit na langis, engine oil from Top 1 and syempre dating gawin gear oil ng Yamaha Lube. Top 1, Yamaha, baka naman! So, bago tayo magpalit ng langis, kailangan natin check ang brake fluid. So, okay pa yung level na yan dahil naka-side stand ang ating motor. So, usually, dito ako nagpapableed ng brake fluid. Pagpalit ng brake fluid or bleeding, medyo ingat tayo dyan kasi medyo matapang yan para sa pinturan ng ating mga motor. So, ito na nga ang pwesto ng gear oil ng ating motor. Common to sa mga scooter, no? Hindi ko sure sa ibang model pero ito ang common sa Yamaha. May mileage kasi ang change oil ng gear oil at engine oil. So, sa aking motor, 1,500 kilometers. Linis na ng air filter and syempre, palit na ng langis. So, usually dito yung sa gear oil. Ito na yung side, no? Unang tinatanggal sa model ng aking motor na Musol i115. Syempre yung air filter muna, no, bago yung sa crankcase. So ang gagawin ko rito, lilinisin ko na rin yung pinakagilid since natatanggalin ko na rin naman yung sa casing ng air filter para isang gawa na lang din. Mas maigi na rin, no, kapag may sasakyan tayo, mas maigi yung may alam tayo, no, sa pagkutingting, lalo na sa mga simpleng maintenance na gaya nito. Ito yung air filter, so kailangan kong linisin. Usually compressor yung ginagamit nila rito, pero ang gagawin ko, ibababad ko siya sa tubig na may joy and then patutuyuin after banlawan. So lulubog-lubog mo lang siya, hindi mo siya kailangan kuskusin ng brush kasi masisira. So madagdag ko na rin, no, nasabi ko na rin naman na mas maigi na may alam tayo sa ating sasakyan. Number 1 po kasi, no, kapag pumupunta tayo ng mga shop, kailangan natin pumila and maghintay na matagal. So instead na, gagawin natin yung mga ganung bagay, why not na tayo na lang yung gumawa. So, yun, nakatipid ka na sa oras, at the same time, nakatipid ka na rin sa yung budget, no? Medyo may kamahalan kasi pag sa kasa tayo nagpagawa. And, yun, yung mga ganitong bagay, no, pwede mo na siyang makita sa YouTube or pwede ka mag-search sa Google kung anong model ng sasakyan yung meron ka and kung paano gawin yung mga simpleng maintenance. Or pwede mo rin gawin, no, mang-usisa ka dun sa mga gumagawa, no, sa Yamaha kasi pwede mo siyang makita kung paano nila mini-maintain yung motor mo or ginagawa yung motor mo. So pwede mo usisahin yung mga mekaniko doon. Yan, pwede tayo magtanong-tanong. Top 1 and Yamaha Lube ang ginagamit ko as engine oil, and sa gear oil Yamaha Lube lang. Ang ginagawa ko dun sa engine oil, binabalik ko siya dun sa kung saan ko siya binili kasi nga may nagpipick up doon for recycle. And sa gear oil naman, ginagamit ko siya pang lubricate doon sa mga gamit sa bahay and syempre sa bisikleta. Dahil sa tayo na nga mismo ang gumagawa, alam natin kung paano ingatan ang ating sasakyan at gamit. Unlike kung dadali natin sila sa ibang shop, no, hindi natin alam kung ano yung mga ginagawa nila at hindi natin alam kung paano nila ingatan ang ating mga sasakyan. A few inches later. So ayun, natanggal na natin yung crankcase and syempre i-idle lang natin siya para malaman natin kung ano yung lilinisin at kung ano yung dapat kumpunin. So far wala naman. Yun, ito yung torque drive, no. Isang dahilan ito, no, kung nakikita ninyo, isa tong dahilan kung bakit hindi pwedeng ilubog, no, ang ating mga scooter sa baha, no. Hindi po yan jet ski, ha? Hindi yan jet ski. So yan, napakamahal po ng pyesa na yan. CVT ang tawag nila.
So, ang continuous variable transmission ay common sa mga scooter, no? Sa mga scooter user dyan na gaya ko. So, ito, malaking halaga ito, yung Y-tool. And syempre, socket wrench kapag kayo ay magme-maintenance. And syempre, wag natin kalimutan i-check ang CVT belt. Sa torque drive naman, kailangan nating lihain tong abrasive part niya para kumapit dun sa bell. And syempre, check na rin natin yung drive assembly. Dito yung flyball and then yung flyball lock. And check natin yung mga flyball kung pudpud na. So far, good naman. And linisin na rin yung mga sockets. And then syempre, yung pinaka-tube ng ating drive assembly, lilinisin at lalagyan ng langis. And nabalik na natin yung CVT assembly. So yung belt, kailangan yan. Sundan natin yung arrow sa tamang ikot ng belt. Yung crankcase, kailangan natin din linisin, tanggalin yung mga dumi. Break time muna. Kapagod. So, ayan. Tinanggal ko yung audio. Ang sakit sa tenga ng kaul nitong batang to eh. So, ayan ang aking mga audience, ang aking mga munting anak. Bago ako nag-umpisa ng aking gawain, sinisiguro ko lagi na naasikaso na sila para iwas sa alboroto. At syempre, pangungulit na rin. So, yan. Kailangan natin bisitahin kapag break time. Willing-willing manood sa kanilang dada. Yung tatlo, kaya tahimik, nagre-relax. Habang break time, napadaan tayo sa tindahan ng ating tropa. Teacups and Barrels, maraming salamat. Ay, hindi ko na videoan yung pagsalin na langis, pero ayos lang yan. Ha? So, yan. Sinigurado ko na maigpit yung mga dapat igpitan. Syempre, kailangan walang singaw para hindi tumagas yung langis. The next day, Ito na ang pinaka-challenging part. Ay, nako, ang paglilinis ng dynamo. Namo ka, ha? Kailangan kong tanggalin lahat. Ewan ko sa engineering ng Yamaha kung anong ginawa dito sa model na to, pero napakahirap tanggalin ng cover. Ha? Kailangan maingat at kailangan tandaan lahat kung paano tinanggal. Ganun din natin ibabalik yan, ha? soon after. So, yun, no? Mga nakapitong lingwahe na ako bago ko siya natanggal, ha? Ayan, kailangan na nating linisin. O, kailangan nating kuskusin. Yan, ha? Yan, alikabok. And tanggalin yung kalawang nito. Tatanggalin ko yung dynamo fan. Yan, WD-40. And syempre yan, oh my goodness, alikabok, ha? Yan, kailangan natin linisin yan. So yan, sikretong malupit, WD-40 lang, ha? WD-40, Buchanan. So, break time muna bago tayo pumalag-palag. Maraming salamat, tropa, sa pagluto kusina ni Sogbu. And ayun, napunas-punasan na natin yan ng WD-40, kaya medyo kuminis-kinis na, no? So, ayun, yan, ang dynamo, supply ng kuryente sa ating mga sasakyan or motor, bukod sa baterya, yan. Huwag nating babasain ng tubig, Santa Maria, Bulacan, ha? Yan, so WD-40 lang, sapat na. Sa basahan, punasan yung mga tube at wiring nang matanggal ang alikabok. Yan, linis-kinis. Yan, tinesting na muna. Kinabit ko yung tambucho. And syempre, baterya. Hindi natin pwedeng pasayarin yan sa makina at mainit. Testing bago ibalik ang mga bagay-bagay. Success ang ating paglilinis. So, maganda ang bigay ng kuryente. Yan, maganda ang daloy niya. 13.7 and 0.6. So, balik natin sa dati lahat. Pero tanggalin ko muna yung tambucho at baterya. Yan, sobrang kinis at kinis. One shift later. Yon! Woo! Tigatik pawis. Solve. Naayos din natin. So, yan, ready na ulit bumiyahe. Smooth na takbo yan. Na-testing na rin natin. Maraming salamat sa panonood. Please don't forget to like, share, and subscribe. Ride safe sa lahat. Whee!